I'm gonna do action. Yeah. Kung K-drama, parang iniisip ko pa lang, parang daming shots, lalo na kung action, no? Ang daming budget dapat. Oo. Sobrang mahal kasi mag-shoot sa Korea. I'm gonna tell you, honestly. One location is 2.5 million pesos. Nandiyan ba yung prod? Nandiyan ba prod team? Yeah. We want to shoot sa Dongdae, ano ba yun? Dongdae Noom. It's 2.5 million pesos for the facade. For the facade. Wala pang loob. Loob is like 500,000 pesos. So, pagdating namin sa Korea, we don't have the luxury to do ocular eh. So when we went there, nauna lang kami ng 2 days? 2 days sa mga artista. So pagdating namin doon, naghanap kami ng location. So, meron pang ganito, bigyan ko kayong trivia. Meron pang ganito. Pag nagsushoot sila sa Korea, kunyari, let's say, may hotel, ay meron, sige, let's say Dongdae Noom, yung kanilang malaking museum. Kung ano man tawag, nakalimutan ko pa sa Dongdae ang tawag. Dongdae Moon. Yung series na magsushoot doon, babayaran nila yung location habang umaandar yung serye. Meaning tapos na kayo mag-shoot. 5 days lang kayo nag-shoot doon. Hanggat hindi pa siya lumalabas sa Netflix, hindi nila ibibigay yung location na yon sa ibang production. Babayaran mo yung takbo. So kami sa Korea, yung sinut naming isang bahay doon sa... Ano ba yung sinut natin na sobrang ganda ng bahay nila Lauren, nila Alma? Hanok Village. May bahay kaming pinili doon. Not until mapalabas siya, bayad yun eh. Kaya mahal. Hindi nila binibigay, hindi nila sinisira yung imagination ng tao. Kumbaga parang ganito. Dito kasi sa atin, pag sinabi mong horror movie, may suki na dyan sa San Juan eh, di ba? May suki na doon. Ay, alam ko kung saan to. Ay, alam ko kung saan yan. Sa kanila bawal. Pag nashoot mo to na bahay ni Gerald, hanggat hindi natatapos yung series niya, hindi siya lalabas sa ibang series. So, ganun yung sa Korea. Kaya kung mag-shoot ako ng action, tas tatakbo yung character ko sa isang street, 2.5, parang malabo-labo kung ako. Malabo-labo yan kung ako. So, yung kultura nila ng paggawa ng pelikula, medyo mataas na eh. May anticipation na. They don't want to break the imagination of the viewers. Nandudun na sila agad eh. So, for me to shoot again to Korea, it will require me siguro mga times 4 of the budget. Buti na lang, meron kami... Buti na lang, merong isang Pilipina doon na contact din ng Viva na siya yung... isa siya sa mga nagbigay ng talents for Queen of Tears. Napanood niyo ba si Ate Banji sa Queen of Tears? Oo, nasa Queen of Tears siya. Siya, ang nagagawa niya, binibigay niya yung mga location na walang bond. Yung tipong hindi naka-reserve dito. Halimbawa, yung sa Goblin, yung tunnel dun sa Goblin, wala nang nagsushoot doon kasi bayad nila yun eh. So, hindi siya pwedeng lumabas sa other movies or other series because they want to preserve the Goblin imagination. So, mahihirapan ako pagdating sa Korea kasi I have to shoot tapos babayaran mo pa yung length kung gaano katagal. Just like us, Soulmate, 29. So, ibig sabihin, hanggang yon yung binayaran namin sa location na yon until malabas siya sa streaming, hindi nila ibibigay sa ibang prod. Kasi sa Soulmate yan eh, sasabihin nila. So, ang hirap maghanap ng location, lalo na for action. For that effect. So, yon sana na may nakuha kayong trivia kung paano mag-shoot sa Korea. Kaya hindi sila nag-uulit. Yung nakita mo sa isang K-drama, imposibleng makita mo sa isa pang K-drama. Pwede sa pelikula, pero series to series no, movie to movie, impossible.